ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, my kalamay nga daw kanatutan welcome din sa Tumanakuban sa Tulumanong Tambayan sa Radyo Pilipinas ko ba niyo Armando Feniquito mga igala. Yes, mga igala no. Well, dapat happy mo kay holiday karon. Bitaw eh. Anyways, mga igala no, karong adlaw no, special non-working holidays alang sa katong mga main character nga muli na po sa ilahang mga probinsya. Ito ay grabe ka traffic kahapon ng Davao City, bisag kaganiha ata, no? Pero medyo na control ay medyo na maihap na, no? Wag hapon, grabe ka traffic yun mga igala, no? Ang Davao, no? Sa naman to, eh. Mo gini ba sa tinguli sa mga main character dito sa mga probinsya, mga igala, no? Mono, pero tayo joke lang na. Mono ako mabasa perminti sa sa mga social media karon mga igala, no? Labi na to si Sherwin na boss, which mo na po doon ulit daw po no, sa mga kuhan daw ko no, feeling main character sila mga tagsa-tagsa ka mga view kid. Ay nako. Anyways, may gala no, well, ang one may gala no, muli mo gina sila kalag yun no, kay mawala na ang time no nga medyo makapahulay sila gamay at actually sila makapahulay, no? E karon muli na sila mga pagka-Domingo. Nya pag-abot na karong Domingo may gala magtapok na po ng mga tao pauli. No, balik na po sa mga main characters. Charing. Bitaw mga igala eh. So, katong kuan no? Karong ugmang adlaw ang kalag-kalag mga igala. O sa Tagalog, itawag na sa undas, no? Kuan mga igala, no? Giging na naman tadahan sa tuang simbahang Katolika mga igala, no? Nga, kuan no? Nga, dili dapat na ito himuong bisag unsa. Nga, kuan no? Okasyon ka naman kung Halloween at sa bagay ang Halloween karon man, no? Pero ang kuno to is dapat atuang kuno ng pag-ampo dili dito ta focus sa yung inom, dito focus sa unsa ba na nga magkumbirata, no? Kay usay man gud mga igala ang kuan man gud ang kining atuang pag hinumdum ani atong mga sa kinabuhi magpa-pressure ta ba? Ma-pressure ta kay tungod ala kinakalag-kalag pa nagsabi ni kalag-kalag ba ya ana god
No, so kinahanglan ato po yung kung may galano nga isa puso nato may galano nga pag-ampo alang sa to mga panaw nga kuno panaw nga mga unsa ni kabanay, no. Anyways, may galano atong balikan no ang panawagan no ni kuno ni Father Richie Gamaya mga galano ang head sa Committee on Social Communication sa Archdiocese of Davao mga higala no para karong kalag-kalag no. So dito maglangan papaminawon si Father Richie Gamaya. Mga mahal sa kinabuhi sa mga sementeryo. Salamat sa mong pangutana no. Mamugid ni ang pagtuo sa simbahang Katoliko nga bisan sa kamatayon nahiusa ta sa mga santos o sa mga nangamatay. Mao na nga gigahiman gyud sa simbahan ang panahon sa kalagkalag, ang paghandom, pag-ampo alang sa mga minatay, ang pagbisita kanila o paghalad sa mga pangaliupo labi na gyud sa mga nanginahanglan nato kinaan naman silang mga santo sa kalangitan mao nang November 1. November 2, alang sa mga nangamatay na apa sa purgatorio nang inahanglan sa atong pag-ampo. Nakita po din sa kalibutan ang simbahan nga nagatanaw na hiusa sa madaugon nga simbahan ang mga santos, ang simbahan nga nag-ampo sa purgatorio mo nang nangamatay nato ginaampo nato panahon sa kalagkalag unya kita po nagatanaw diri nangayo po sa pangaliyo po sa mga santo. So ang ngayang himuon mo gid ang paghalad sa pag-ampo, paghinumdum kanila. So usahay Father no kaning mga sementeryo karon mura na o kani kung wala lang gistriktuhan sa ato ang local government unit mahimo na pud ning lugar kung asa murag kanang lipay-lipay no magdiskuhan kay tungod sa mga loud na sound system. Sa to ang panawagan sa to mga deboto karon Father. Noon kita po sa simbahan nalingkamot nga pahinumduman ko usay malimot la kita malimot ang mga magtotoo mao na ang atong ginahimo sa atong mga misa, mga announcement sa atong media through sa mga platforms nato Catholic Herald, DFGN nagpahinumdum gyud ta nga balik ta sa original nga tumong sa maong katuyuan gyud niya ng adlaw. Kausay masubraan ta kaong kaon inom katakanta nga nawala ta sa tinuod nga kahulugan anang adlaw. Ipahimangdo ra gihapon pahinumduman na gihapon nato. So mga higala ang pahayag ni Father Richie Gamaya no alang sa ato ang mga debotong especially sa ato mga debotong Katoliko no nga mag-obserba sa kaning ato ang Undas 2025 kalagkalag 2025 mga higala no. So wala no mag-ampo no. Di ta mag-ampo nga magpakita mag-ampo ta no in our own ways no. Sabi sa Biblia mga higala no nga kung mag-ampo kadto ka sa usa ka lawak og dito pakigstorya sa Ginoo sa bato ka sa kalawak nga walay nakahibalo og dito ka makipaglambigit sa Ginoo magmao siguro to always gina siya mga higala no mo na siya sa mga katundo sa Katoliko mga higala no panguban kay magpakuan man og kabalandra bitaw mga higala tinita sa tulay ko na usa to i-expect og mga higala no sa adlaw nga kuan og mga adlaw mga higala no sa tuang kalagkalag so ningon na daan si atong kuno especially sa tuang lihok sa trapiko mga higala so asahan nato mga higala no sa mga sementeryo especially sa mga nagunang sementeryo diri sa Davao City sama na lang sa Davao Memorial Park kanang mga sementeryo diya sa may Roman Catholic Wireless Cemetery San Pedro Memorial Park Orchard sa pabanang mga sementeryo diha mga higala Chinese Cemetery no napadra Forest Lake pa diay sa may kuno dira mga area sa may Madapo mga higala no usa tong kuno actually may higala sa mga trucks no bawal mo moagi dira sa mga kalsada nga duol sa mga kuan no mga dagkong trucks o bus bawal mo diha moagi sa mga kalsada nga duol sa sementeryo sama na sa Davao Memorial Park Cemetery Forest Lake sa baba na dapat sa may buhangin dahil sa may Chinese cemetery bawal mo diha no and then expected po nato mga higala dahil sa may wireless kay murag mo isa sa mga pinakadaghan ginaadto
mga higala no kay tungod sa dugol nga mga sementeryo, one way lang mo diha no. So nay mga kwan din ha mga higala, nay mga restrictions no ato ang City Transport and Traffic Management Office mga higala sa mao kwan no dagan sa trapiko mga higala no. So kung unsa man ang kwan mga higala, unsa ba na nga mga sa tawagan unsa ba mga restrictions na angay nato masayran og masabtan mga higala atong paminawon mga higala no. Ang hepe sa City Transport and Traffic Management Office diri sa Davao City mga higala nga si retired Colonel Junicio Abude. Paminawon nato. Naay pipila ka mga area nga pwede nato road close para lang sa katong sa mga unsa ni mga dagkong truck, mga bus. Unang-una diya sa Davao Memorial Park ang atong mga truck, mga bus nga moagi diri sa MAA is dili sila pwede mo right turn sa MacArthur. Kundi mo left turn sila padulong sa Sandawa tapos mo agi sila dito sa Kimpo. Nya padulong sila sa south ug sa north. Then ang diri sa may Chinese Cemetery ang atong no entry diya sa mga dagkong bus dito sa may DMSF no kay one way traffic man na siya padulong dito sa may Bakaka Road. So kadtong mo adto sa Chinese Cemetery kung naa ka diri sa may Bakaka Rolling Hills mo baba ka sa Bakaka padulong ka og GP Laurel then mo right turn ka sa Gahol then mo right turn ka dito na sa Sarinas kay one way man ta from Sarinas DMSF up to Bakaka. Muna siya ang atong road ang closure. Ang katong sa Buhangin, katong dito sa may Buhangin Kabantian og Mamay. Kanto Mamay. So kung gikan ka sa Indangan, gikan ka diri sa north, padulong ka og Buhangin Memorial Park, so dili ka mo pwede mo diretso mo left turn ka padulong sa Mama Extension, din diretso ka sa CP Garcia, din mo right turn na pud ka dito sa Milan. Kay from Milan up to Mamay Road, Kabantian Buhangin is one-way traffic na siya. In fact, natay advisory gani kanang atong tulo ka subdivision diya, na Season, Holy Trinity, natay Santa Teresita, dili sila pwede mo left turn, gikan sa ilang subdivision, Gate 1, 2, and 3, Buhangin, dili ka pwede mo left turn padulong sa Milan, kundi mo right turn dyan ka dito kumagi sa Mama Extension. Likewise, katong Villa Park, o katong Santa Teresita, dili po sila pwede mo right turn kung madto sila og Buhangin Memorial Park. So mababagi sila dito sa Mamay Road, Mamay, din CP Garcia, balik sila dito sa Milan para makabot sila sa Buhangin. Ano sa magsugod ang closure sir? Sa November 1. November 1. November 1. Yes. Actually, closure lang na siya sa Kwan. Closure siya sa unsa ni? Sa Bus and trucks. sa mga dagkong truck o katong para sa one way. Other than that, sa pailaing kuan sa nga medyo kailangan likayan sa to ang mga Ang atong usang ginapreparahan nato kay nagkadaghan naman ang diri sa may Forest Lake ug sa unsa ni public cemetery is ginabantayan nato nga ang mga sakyanan nga mogawas gikan sa Forest Lake kung build up na kayo ang mga sakyanan diri sa may dili na pwede sila mo left turn paggawa sa Forest Lake. Right turn na lang gid sila. Right turn na lang sila. Apil pod ang public cemetery. Mo na yung atong gidungag nga traffic plan. So you mean sir kanang dili sila pwede mo left turn katong mutabok dito sila padulog sa Kung mo balik sila diri, dili sila pwede mo right turn na gid siya. So mangita jud og paagi nga unsa ni balik sila dito sa unsa ni sa either diri sa Diversion Road, MacArthur, Kimpo, pwede sila. How about sa kwan sir dira sa may Father Celda sa special niya dira ang Wireless Roman Catholic Cemetery? Unsa ba one way ba diha or kwan pwede ba two way? Kay usahay natin makita na tricycle mosugat tudo sa mga sakyanan. Okay, ang traffic scheme nato diri sa kining atong San Pedro Memorial Park, ang atong Orchard, Wireless, Catholic Cemetery, Forest Lake, magsugod ang one-way traffic gikan sa corner Torres, Father Silga og Torres,
one way na siya padulong dito sa Jade Street Circumferential. Jade, kay mauna diha ang agyanan, padulong og San Pedro ug Forest Lake. Kay kadtong main entrance sa San Pedro is exit na siya. Paggawas nila diha mo left turn lang po na sila. Kay one way man ang atong gikan sa Father Silga Corner Torres, padulong dito sa Jade Street. So muna siya. Nya ang kadtong mga muadtong Forest Lake, pwede po sila muagi dito sa San Rafael. Kanang main road, Gold Street man ang main road, tapos mo left turn sila or mo right turn sila sa Silver, then mo right turn sila sa Copper, diretso na siya, entrance and exit na siya sa Forest Lake. Muna siya. Yan sir, katong one way lang god na papasaka lang walay pa ba. Naagkato padulong na sa Madapo, padulong dito sa Forest Lake Madapo. Pababa ra na siya. Wala siya pasaka nga one way traffic na siya dia. Nasa lang sir, nabay parking area sa mga mga sementeryo. Ang ato mga private cemetery naagid sila parking. Na sila parking unya atong gi-regulate ang mga sakyanan gikan sa circumferential road Father Silga padulong dito sa Catholic Cemetery. Di ba? Pasudulong mo na siya. So gi-regulate na siya, meaning to say gi-regulate na to kung in kaso ang may mga sakyanan dito mo nga PWD dili kayo siya makalakaw, so pwede na to pa diretsoon din balik lang po sila. But dili sila pwede mo balik pababa sa Father Silga. Kundi mo right turn sila ngadto padulong sa Sarinas, padulong sila sa Lupisayna. Thank you sir. So, mga katambayan, no? Ang pahayag ni Police Retired Colonel Junicio Abude, mga higala, no? Ang hepe sa City Transport and Traffic Management Office sa Davao City, mga higala, no? So, mga higala, no? Ugma! Pagbaon yun ko pasensya. Tubig, pasensya, no? Kay daghan yung tao, gid mato sa mga sementeryo, ugma, gid, no? Oh. Pumula ka nagkal. Ano naman guling ang okasyon ba? Pwede mo tanda mo duaw tapos itong mga mahas kinabuhi nga ni panaw ba? Pero well, depende na sa inyo hapon, no? But walang masaganang trip na lang. Ay, pamasok trip Armando. Bitaw mga higala, no? So anyways, mga higala, pwede man tam karon aga kaniha, pwede na mo duaw na pro. Ay tama di ay no, pahinom sa tuang Davao City Police Office nga wala tay overnight. No? Hangtod alas 8 lang gyud mo. No? Hangtod alas 8 lang gyud mo may gala mo na mo pasulod sila alas 7. Alas 7 na sila, alas 7 na sila last pagpasulod. O alas 8 na mo na masrat gyud mo. No mura na lang sa likorban last order alas 12. Ipagalaon na, sarado na. Ana ra gina, no? So di man po makaampo dahil sa kauras. No, kaya mo chismis pa man mo sa inyo ang kwan. Char, murag ako. Bita mga katambayan ay, no? So, pag maglabaon mong tubig, kung duaw mong mga hapon o buntag, pasang inita, pagbaon mong tubig, payong, no? Aron nga di mo makuano. Basta bawal ang backpack, bawal mag-jacket, pasulod sa sementeryo, mga katambayan. No? Anyway, sa katambayan, balik kita man lang sa mga importanteng pahinumdum ning ato si Bianan. Yes mga higala, balik kita dito sa Tupalaguban sa Tuntulumanong Tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito mga higala. Okay mga higala, no? Kumusta mo diha, no? Wa mo na traffic karon panahon na, no? So wa mo na traffic, okay. Joke lang mga higala. Kuya po ulian sa ko, ay although uli medyo okay na kung ano ako paminaw mga higala, no? With the flu, what flu man siguro ni flu-like symptoms may gala or sipon, medyo ubohon na, no? Kaya ginaubo naman ko, so padulong siya kumaayo, no? Joke lang mga gala. Anyways mga gala, katong panahon na nun, namatikdan to mga gala, no? Grabe na ka traffic gid ang kwan, no? Ang mga kadalanan karon mga gala, no? And one of the there are many causes mga gala, no? Dili lang magitungod kay ambot na kala. There are many causes may ganun. Una diya may ganun kanang 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 mga uban nga nasaan mag-illegal parking mga higala, no? So ang permanente sa tuang mga higala sa tuang City Traffic and City Transport and Traffic Management Office, kulang silang tao.
And then ikaduha, kulang po sila og mga kaning mga balaod o kulang po sila og mga kahimanan. So karon mga higala, ang natuang city mga higala dunay dugang budget na gihatag, no, sa CTTMO mga higala, no, para makuha ano una dira mga higala is maka-procure og mga kuano or maka-hire og daghan pang tao, no, kay of course mga higala, no, kay daghan pa kayo kati manunon nun, daghan ba ang kuan saklaw sa City Transport and Traffic Management Office mga higala. So ang ilang kuan ni mga higala ay siguruho nila nga makakuan sila og kanang mga enforcers gyud, no, traffic enforcers nga makatutok diha, no, sa pag-manage sa tuang traffic, daloy sa trapiko diha mga higala, dagat sa trapiko diha sa kadalanan mga higala. Kay una-una mga higala namong whether we like it or not mga higala, daghang obstructions diha sa tuang mga kadalanan, no, nga kaning kuno sa ilay ka na sa may highway sa asa mga higala, although sakop na sa tuang LTO mga higala og kaning kuan LTO o gusto ba na Highway Patrol Group, no, pero sa malino to nga naman sa within sa jurisdiction sa syudad. So isa na sa mga nakakosog traffic. So kinahanglan ka ng mga kuan ka ng mga dagko nga mga trailer kay pang parking na kinahanglan dirahon na. So isa po na sa ginatutukan po sa to city nga tanggalon po na sila, no, mo na tagaan sa dugang budget para ana mga higala. Tapos okay, duha lang ba ito truck sa tuang city ba ya? O duha lang, no? Dili pa to kay itong dagko. Mas may ito palit og katong dako kay nga to truck mga higala para mabira ng mga mga trailer o ilang mga truck mga higala. Apil ang ilang karga nga mga container vans, no? Dapat para ma-impound na. Tapos ipakuan pud karon sa to CTTMO mga higala ang kining tawag nga clamping ordinance mga higala, no? So, well, mag-take effect ni January daw. Sumala pa sa akong kauban, no? Mag-take effect ni January. Hopefully, madisiplina ito ang mga motorista diya sa kadalanan mga higala. Anyways, mga higala, alang so bang mga impormasyon nga angin ato masabtan og may baon mga higala, ato paminawon mga higala, no? Ang hepe sa City Transport and Traffic Management Office mga higala nga si retired Police Colonel Junicio Abude. Paminawon nato. Yes, as per information from the local finance committee is 20 personnel ang na-approve from 150. Yes. Ang concentration lang dito nga sa kuan katong akong gi-request nga mag-activate ko og ining satellite office sa Bunawan. So assess muna ang atong regular personnel sa atong the traffic management and direction. Sir, dili siya yung isa kasi 150 to strengthen the management, the traffic management. Since kaning 20 lang usa may impact sir ato pa bang ma-achieve ato ang goal for Muna akong among gingon nga naami kanunay realignment sa among mga personahe. Just in case, especially karon nga natay mga activity, but in normal cases, wala tay problema. But natay gina-anticipate man god nga mo to nag-request ko daan kay ngano pag-open nato sa atong coastal road, wala tay personahe diha nga naka-prepare nga dapat i-deploy nato. So from my personnel dito ko nag-pull out, din akong gibutang dito sa 24/7, gibutan ako sa coastal road. That was 20 personnel. So muna nga dapat mag-additional gid me. Now, hapit na po siguro by December or by next year, first quarter of 2026, mag-open na po ang atong coastal road. Katong second segment padulong dito sa Jerome. So that is another personahe nga muman diha. So muna nga mong kuan niya, gusto ko mag-additional og mag-increase og personnel sa akong SOT, atong special operation team, kini atong cycle unit, atong EJO, kanang atong anti-jaywalking personnel, kay ginakuhaan nato na sila, no, tungod sa kadaghan problema nga mga ginasangat sa atong opisina nga dili na ma-okupa sa akong tao.
Imagine for the whole Davao City na mga illegal parking, na obstruction, ang akong isulti lang ang muadto dito. Nya lahi man po ang trabaho sa atong cycle kay nakakuha man sila sa atong kating atong speed limit. No, katong mga kuha nato sa mga dignitaries. Muna siya ang kuan. But since nga katulang na prob, then we will motong akong isulti nga kanunay mi na i-realignment sa among personnel nga deploy. Kung asa tong medyo dili kayo congested, then pwede na mo i-pull out ang isa lang nga mong i-kwan. So, kana lang nga mga system, mga mong ginahimo para ma-address na to ang atong traffic congestion sa Davao. But are you going to request pa for that? Yes, kanunay kita mo request na i-appeal na to. Basi daig karong tuiga, basig maka-request sa punta kay, siyempre, basig na may makapangita ang atong syudad na o budget, basig pwede na to ma-realign po dito ang budget para sa atong personahe. Sir, last one my answer. Sir, how is CTTMO preparing in terms of kanang sa mga personnel sa pag-start aning Davao Interim Bus, kato mga 10 ka units? For the implementation of the ordinance, since it will commence by January 2026. Dami ko dapat mga 3 months after sa approval sa mga ordinance. Siyempre unang-una ang budgetary para sa atong kuan sa atong mga club, di ba? So mamanayon na nato i-purchase. But when it comes to the implementation, we are ready to implement ang atong kuan kay na naman tay mga designated personnel. Composition na po na siya. But na ang atong special operation team ready to implement, na ang atong kining atong public free parking kay siyempre naman tay mga public zone, clamping zone diya sa atong public free parking. Kato mga nasa national highway katong nasa Sibungko, so tapoy lain ang katuka diha katong atong motorcycle unit. Sir, pwede minimo tagaan ng idea kung, kasi it will be piloted initially sa 3 areas, di ba? Yes. And then 3 months later, fully Full implement. implementation. Sir, karon nga kulang mo personnel, paano ninyo na siya fully implement? Or even, paano nyo i-handle even the pilot phase pa lang daan kung kulang na og tao ang CTTMO? Boto akong gingon nga mag-realign ta. Ang amo mong opisina, muramig police unit. No, katong gingon ako nga natay mga alert team 24 hours ginakuha nato, ginabantayan nato ang atong kuan, ang atong kadalanan. After sa 9 o'clock namong regular deployment sa mga personnel nga magman sa atong traffic, since nga pag alas 10 na minimal naman ang mga tao, ang mga sakyanan. Namawagi na natay mo kami dito katong atong alert team, katong atong mobile units, katong atong cycle units na gi-deploy nato. So ang implementation man gud sa clamping ordinance is katong makita nato nga dunay violation nga bawal gyud diha mo parking. Bawal diha mo parking, meaning to say kadto mo ra atong butangan og clamp. Kunya bawal po kung na kay violation sa atong public free parking, dili ka mo bayad. Moadto lang ka dito tapos bantayan lang ang among bantayan lang ang among enforcer nga wala diha. So muhawa siya. So kana siya gina-picture na mo na, then mo na gina-report sa mo nga mutawag sa among enforcer para i-clam siya. Kay daghan na siya violation nga dili siya mutuman sa palisiya sa atong public free parking. Kadtong mga klaro kayo nga naa sa National Highway is wala gina siya parking. Automatic gina siya. So naato tong atong mga cycle personnel nga mag-implement sa atong clamping ordinance. Sir, pila ka clamps ang inyong for the initial phase? O later on, pag mag-fully implement na, pila man ang requirement na clamps, number of clamps na i-acquire dapat sa city? Kana gina-istorya na to, depende sa mga violation sa atong illegal parking. So anyway, ang atong kuan dili man pwede nga mo purchase man gud dagdagan, dapat na i-study kay sayang man pud kung
nag-purchase ta og dagan dili day rampant ang kuan, especially na may educate magud ang mga tao na naday camping dili na ta mo kuan parking, so nakapalit og daghan. So obserbahan kanang gitawag sa hatag sa atong experimental na 3 months diha ang atong observation, diha na ta mo full kuan sa atong pupila ang atong na-purchase. Sir, ingon ni Councilor Costa na 200 ka mga illegally parked vehicles sa downtown pa lang. So, ingon anak ba nga number ang ato ang i-procure nga clamps for the initial phase? Dili ba siguro for that number kana ng atong palitan, no? Kay every now and then muhawa man, so tanggalon na po to siya. Diba? So dili nga kuan ang immediate nato nga i-purchase. Sir, sa ordinance, wala naka-indicate dito kung pila unsang waiting time kay dili man daw automatically na i-clamp ang vehicle. So can you give us an idea, sir, how long ang magpaabot ang mga traffic enforcers before i-clamp ang mga illegally parked vehicles? Yes, unang-una pareha sa atong operation sa atong towing operation na to. Ang towing operation na to, pag abot dito nga na-complain, dili dahil na siya ituwing. The same ang operation na to. Pangitaon sa vicinity kung asa to ang driver, kay basag na alang ang driver. Pag wala na gani after 5 minutes, nga dili gud makita ang mong driver, so diha na nato siya i-clamp, especially kung dunay mga valid complaint nga gikan sa mga establishment. No, kay namang ko yung mga nagaparking nga naalang wala kabalo ang katong sayang vicinity nga naalang dito niya mo complain dayon ang unsa ni mutawag dayon sa opisina nga abandon na ang iyang sakyanan. So mo po nang among pamaagi nga dapat dili diretso na mo ituwing kun dili pangitaon sa within the area kay basig na alang sakyanan. Pag moabot siya dili na mo ituwing kun dili tikitan. So pwede na dili siya maklam kun dili tikitan lang po siya. Sir, manpower and logistics, sir, how ready is the CTTMO to fully implement the ordinance? In terms of katong equipment, katong clamping, so ginahimo na nato karon ng documentation para makuha nato sa unsa ni para sa pag-purchase. But in terms of personnel, natay sa implementation. So mga ito mga igala, no? Ang pahayag ni retired Police Colonel Junicio Abude mga igala, ang hepe sa City Transport and Traffic Management Office kung CTTMO mga igala, no? So anyways mga igala, no? Kabalo mo sa isulban sa traffic? Alam mo si promote ang Davao! Joke lang. Ito ay mo ng mga joke sa social media, no? O ito ay dagadaghan na mo sakyanan ko dili mga igala, nagkadaghan po ng mga bandungon mga igala. And honestly speaking mga igala, there are people nga nagapalit og sakyanan nga walay parkinganan. Mao po na mga igala, ubang mga pan sa kalsada ipang parking, di ba makasulod silang iskinita tong mga kuan. Kato ilahang mga sakyanan. O di na may kalsada kanang sa mga nadra sa mua. Dito Deka, dito sa kwan, dito sa nasa may downtown. Asa ko nagpuyo sa una. Tuga palit sakyan, walay parking, no? Sa siguro nato ng parking, no, bago ta magpalit og sakyanan. Papalit mo balay kung asa mo panganay parking. Ay nako. May matag namo sulod sa division kay okay ra. Pero isa ka kwan gyud mga igala na isa ka nakita no sa katawhan mga igala unsa ang kwan no unsa negative or cons mga igala kung ang imong sakyanan dira sa subdivision nagparking ra sa gawas kinanto isa giatake dito sa among silingan no daghan kay mga sakyanan nga nakasukan di makasulod ang ambulansya mag split seconds lang Maun, ha? Pero yung siya, panahon. Sige gani, pero basin di ay. No? Di man ta Ginoo. Basin di, masulbad to tong. Wala lang na nagharang ng mga sakyanan diha. Di ba? Pero mo na to, anyways, balik sa itong isguton, mo na to ang nakita, no, nga, hopefully makatabang, no,
nga makunhuran ang ang kabaga sa trapiko diri sa Davao mga higala. Okay. Kanang kwan kayo ba kanang labo na karong Bermans. Asahan ginato na karong Bermans mga higala, no? Asahan nato na karong Bermans mga higala. Nga daghan na mas mo traffic na ta karon mga higala, no? Holiday rush, no? Labi na pag-abot og November 17 mga higala, daghang mudayo diri sa Davao mga higala para mag-shopping. Sana all mudayo lang para mag-shopping. Ay nako! Anyways, mga higala, matay kong oras sa ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao. Mga higala ko yung nakauban, Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod sa daghang salamat o may adlaw kanatong tanan.